matatapos ang digmaan kung isusuko ng Ukraine ang Donbas. Ayon kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia, mula nang simulan ang negosasyon para sa kapayapaan at pinapangatwiranan niya ang kahilingang iyon sa pagsasabing ang Donbas ay babagsak din naman, mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa lahat ng kaso, ayon sa ilang source, suportado siya ng mga numero. Kontrolado ng Rusya ang 80% ng Donbas, ngunit malayo pa ito sa tuluyang pagbagsak. Donbas ang pinakamalaking pagsubok ng Rusya ngayon. Sa 4 na taong digmaan, tinangkang sirain ni Putin ang Ukraine sa Donbas, pero nabigo. At ang Rusya pa ang naapektuhan. Hindi mo malalaman yon kung makikinig ka lang kay Putin at sa mga United States negosyador na nagtutulak ng kapayapaan sa digmaang Ukraine. Ang isyu sa teritoryo ang naging pangunahing hadlang sa bawat pagtatangkang magdeklara ng tigil putukan o kapayapaan mula nang simulan ni Pangulong Donald Trump at kanyang administrasyon ang mga negosasyon. Ipinipilit ni Putin na mapasakamay ng Russia ang buong Donbas kung aalisin nila ang kanilang mga puwersa. Matatag ang Ukraine at tumangging isuko ang natitirang bahagi ng Donetsk at Luhansk sa Donbas. Libre, ulat ng United 24, malabong magbago ang maksimalistang pananaw ni Putin sa negosasyon. Dahil gusto niyang magmukhang panalo ang Russia sa digmaan. Para kay Putin, ang pananaw niya ay katotohanan, kahit hindi ito tugma sa aktual na nangyayari. Isa sa mga sinasabi niya ay wala talagang pagpipilian ang Ukraine pagdating sa Donbas. Ginawang malinaw iyon ni Putin noong ika-4 ng Disyembre kung kailan iniulat ng British Broadcasting Corporation ang mga pahayag ni Putin tungkol sa rehiyon ng Donetsk. Alinman sa palayain natin ang mga teritoryong ito sa pamamagitan ng puwersa o aalis ang mga tropang Ukrainian sa mga teritoryong ito, sigaw ni Putin, na siyang nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa larawan na sinusubukang ipinta ng presidente ng Russia tungkol sa sitwasyon sa Donbas. Mukhang nagsisimula ng magustuhan ng United States ang partikular na larawang iyon. Iniulat ng AA na pinipilit ng United States na umalis ang Ukraine sa Donbas, kaya napupunta kay Russia ang gusto ni Putin. Ayon sa hindi pinangalanang opisyal ng Europa, pinipilit ng mga Amerikano na umalis ang Ukraine sa Donbas kahit anong paraan. Nangyayari ito kahit kontrolado pa ng Ukraine ang 30% ng Donbas. Kabilang ang bahagi ng Donetsk na, malalaman mo rin, ay mas mahirap makuha ng Russia kaysa sa ipinapakita ni Putin sa United States. May ilang ideya ang opisyal ng Europa kung bakit gusto ng United States na isuko ng Ukraine ang teritoryo nito. Baka gusto rin ni Trump itong mangyari agad, kaya napipilitan ang team niyang magpaliwanag. Hindi sila ang dapat sisihin kung bakit hindi ito nangyayari ng kasing bilis ng gusto niya. Ayon sa opisyal, sinabi ni Trump na tatapusin niya ang digmaan sa Ukraine sa unang araw ng kanyang pagkapangulo. 1 taon na ang lumipas, ngunit wala pa ring solusyon. At lalo nang naiinip si Trump. Mukhang nakikita niya na ang pagsuko ng Ukraine sa Donbas ang pinakamadaling paraan para tuparin ng huli ang pangakong binitiwan niya noong kampanya. Ipinapakita ng Russia ang Donbas na tila tama ang United States sa kanilang hakbang. Pero maaring nakakalito ang itsura at pagdating sa huling 30% ng Donetsk, malayo pa ang Russia sa tagumpay. Ayaw ng Ukraine na isuko ang kanilang teritoryo. Hawak pa rin nila ito dahil ang huling 30% ay kabilang sa pinakamatitibay na lupa sa Ukraine. Sa loob ng bahagi ng Donetsk na nananatili sa kamay ng Ukraine, naroon ang mga pangunahing lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk. Kasama rin dito ang matitibay na kuta ng Ukraine gaya ng Pokrovsk na patuloy nilalabanan, Druskivka at Konstantinivka. Sama-sama, ang 5 pamayanang ito ang tinatawag na Fortress Belt ng Donetsk at ng buong Ukraine. May dahilan kung bakit tinawag ang mga lungsod na ito ng ganoon. Tumuon tayo sa Pokrovsk. Sa 5 lungsod na nabanggit, ang Pokrovsk ang pinakananganganib. Paulit-ulit inaangkin ng Rusya na nakuha ang lungsod, pero laging pinabubulaanan ng Ukraine. Tuloy pa rin ang labanan sa mga kalsada. Bagamat malapit nang bumagsak ang Pokrovsk, ang tanong ay kailan ito mangyayari? Ang pagbagsak nito ay may malaking kapalit para sa Rusya. Matagal nang sinusubukan ng Rusya makuha ang lungsod na iyon at ipinapakita ng laki ng kanilang pagkalugi kung gaano kahirap ang kanilang pagsulong. Noong Oktubre 6, iniulat ng dating manunulat ng Forbes na si David Axe na 10,000 ang nasawi o sugatan sa Rusya sa Pokrovsk sa unang 9 na buwan ng 2025. Ipinagmamalaki ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na 25,000 Ruso ang napatay ng drone operators ng Ukraine noong Oktubre, karamihan sa or malapit sa Pokrovsk. 100
at 25,000 kaswalti ng Rusya para lang sa isang lungsod. Sa loob ng 10 buwang labanan, mas marami pa ang namatay. Bago at pagkatapos nito, habang sinusubukan ni Putin na pasukuin kahit isa lang sa 5 lungsod ng Fortress Belt. Ang punto namin dito ay sinusubukan ni Putin na magpanggap na parang malapit nang bumagsak ang Donetsk. Pero tumagal ng higit 1 taon bago makapasok ang kanyang puwersa sa Pokrovsk at nananatiling nakatayo ang lungsod. Binanggit ng United 24 Media na pareho rin ang sitwasyon sa isa pang maliit na pamayanan sa Donetsk na tinatawag na Chasiv-Yar, katulad ng Pokrovsk. Sinabi ng Russia na nakuha nila ang lugar. Ngunit lumabas lang ang balitang ito noong huling Hulyo. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ayon sa Russian military blogger, ang pagkakabihag ay dapat magdulot ng malaking pagbabago sa opensiba ng Russia sa Donbas. Habang ipinahayag ng Russia ang tagumpay sa Chasiv-Yar, pinabulaanan ito ng Ukraine. Noong Hulyo 31 iniulat ng Kiev Post na ayon kay Viktor Trihubov ng Kortitsa Operational Group, hindi nagbabago ang sitwasyon sa bayan. Kamakailan, sinuportahan ng United 24 Media ang pahayag ng Ukraine na ang Chasiv-Yar ay hadlang pa rin sa pag-usad ng Russia sa Donetsk. Sa kabila ng kasinungalingan ng Russia, nakakagulat na 20 buwan na mula nang ipag-utos ni Putin ang pag-atake sa lungsod. Ang nakikita natin dito ay ang dahilan kung bakit nakuha ng Fortress Belt ng Ukraine ang pangalan nito. Malapit ng mag-2 taon na matatag ang paninindigan ng Chasiv-Yar. Hindi pa rin bumabagsak ang Pokrovsk matapos mahigit 1 taon ng labanan. At pagpadala ni Putin ng 100 at 70,000 sundalo para sa lungsod noong 2025, habang sinusubukan ni Putin na ipakita ang Donetsk bilang isang rehiyon na malapit nang bumagsak, malayo ang katotohanan sa ganoon. Hindi basta-basta babagsak ang Donetsk sa ngayon. Kahit bumagsak ang Pokrovsky at Chasiv-Yar, marami pa ring dapat gawin ang Russia. Kailangan pa nitong pabagsakin ang mas malalaking bayan para makumpleto ang pagsakop sa Donetsk at Donbas. Pero hindi namin nabanggit ang tagal ng panahon na ginugol ng Russia sa pag-atake nito sa Chasiv-Yar at Pokrovsk. Walang dahilan. Bawat linggo na sinusubukan ng Russia pabagsakin ang mga bayang iyon, nadadagdagan ang oras ng Ukraine para palakasin ang kanilang depensa sa likod. Ayon sa United 24 Media, ang Donetsk ay may malawak na network ng military fortifications na umaabot ng 2 dosenang kilometro. Makikita sa mga mapa na magkakapatong ang mga linya ng depensa sa rehiyon, kadalasan nasa mataas na lugar. Kung nahirapan na ang Russia sa Pokrovsk, Chasiv-Yar, mas matinding bangungot ang daranasin dito kapag tinangkang kunin ang natitira sa Fortress Belt. Noong Oktubre, inilahad ng Telegraph ang tindi ng bangungot na yon. Sa isang artikulo kung saan sinabi nitong ang Fortress Belt ay isa ng lugar kung saan hindi na umiiral ang doktrina ng NATO. Ikinukwento nito ang rehiyong binabantayan ng maraming drone at laging dinadalhan ng supply ng ground robot ng Ukraine. Ang dating mga trinsera ay napalitan na ng mga robot. Ang iba para sa lohistika. Ang iba naman ay gumagawa ng malalaking lugar ng kamatayan. Dadaanan ng mga sundalong Ruso kapag nakasulong na sila mula sa mga lugar gaya ng Pokrovsk at Chasiv-Yar. Sinusubukan ng Rusya na sagutin ito sa pag-oorganisa ng drone siege sa Fortress Belt para mapadali ang pagsakop sa rehiyon. Gayunpaman, hindi kayang sakupin ng mga drone ang teritoryo. Para dyan, kailangan mo ng mga sundalo sa lupa, mga tangke, bilang proteksyon. Ayon sa isang opisyal ng Ukraine na nakausap ng The Telegraph, kung itutulak ng Moscow dito, mahihirapan sila sa urban areas at magdaranas ng libu-libong kaswalti. Bago magsimula ang labanan sa lungsod, kailangang daanan muna ng puwersa ng Russia ang maraming depensa bago marating ang mga natitirang syudad. Masusing naghahanda ang Ukraine sa Fortress Belt para sa pag-atras mula sa kanilang pinakamahigpit na depensang lungsod. Ang mga sundalong aalis ay magtatago sa mga lugar gaya ng Slovyansk at Kramatorsk. Kailangang tawirin ng mga tropang Ruso ang daan-daang milyang trinsera at harang para sundan sila. Nakakalat ang mga harang para sa tangke at maze ng tinik na bakal na pwedeng sumira sa mga tropang hindi mag-iingat sa pag-usad. May lihim na minahan at posibleng naglagay ang Ukraine ng mga bunker para magamit sa operasyon laban sa mga Ruso habang mabagal ang pag-usad sa natitirang bahagi ng Donetsk Fortress Belt. Dagdag pa ang libu-libong drone at mga kill zone na dala nito. Ang pagbagsak ng lungsod gaya ng Pokrovsk ay hindi ibig sabihin tapos na ang laban ng Russia para sa Donbas. Ito ay magiging bagong simula ng mas madugong labanan na magdudulot kay Putin ng daan-daang libong sundalong mawawala. Siyempre,
Lahat ng mga kuta na ito ay mahalaga rin para sa Russia, kaya gusto ni Putin ang mga ito. Pag bumagsak ang sinturon ng kuta, makukuha ng Russia ang mataas na posisyon at depensa ng Ukraine. Tulad ng nabanggit ng The Conversation sa isang artikulo noong Agosto, magiging perpektong lugar ang sinturon ng kuta para sa mas malalim na paglusob papasok sa Ukraine. Kayang protektahan ng Russia ang bagong posisyon nila dahil sa kilos ng Ukraine at posible silang umatake mula sa mataas na lugar patungong gitna ng Ukraine. Gayunpaman, lahat ng iyan ay para sa hinaharap na di pa nililikha ni Putin. Para makuha ang sinturon ng kuta, kailangan ni Putin na kumbinsihin ang Ukraine na isuko ang mga lungsod na nananatili pa. O kailangan ng Russia na ipaglaban ang mga ito. At sa kabila ng mga pahayag ni Putin na handang lumaban ang Russia, ang labanan para sa natitirang bahagi ng sinturon ng kuta, ang pinakaayaw ni Putin sa ngayon, kailangan niyang isuko ng Ukraine ang Donbas. Iyan ang dahilan kung bakit pilit niyang itinutulak ang kwento na ginawa niya sa United States. At iyan din ang dahilan kung bakit ginawa niyang pangunahing bahagi ng kanyang mga hinihingi sa kapayapaan, ang pagsuko ng Ukraine sa rehiyon ng Donbas. Alam ni Putin na mas malaki pa ang mawawala sa Russia kaysa sa mga nawala na kung pipilitin nilang kunin ang natitirang bahagi ng Donetsk sa pamamagitan ng dahas. Alam din ito ni Zelensky. Kaya't muli niyang sinabi na wala talagang balak ang Ukraine na isuko ang Donbas. Ayaw talaga naming sumuko ng kahit ano. Sabi ni Zelensky habang papunta sa Brussels para sa pagpupulong kasama ang mga leader ng European Union at NATO. Walang legal, konstitusyonal, international o moral na batas sa Ukraine na nagbibigay sa atin ng karapatang gawin iyon. Alam ni Zelensky na kahit isuko ng Ukraine ang Donbas, hindi rin tatagal ang posibleng kasunduan. May mahabang kasaysayan si Putin ng pagsasabing gagawin niya ang isang bagay, pero kalaunan ay binabali rin niya ang kanyang salita. Madalas mabiktima ang Ukraine ng kasinungalingan ng leader ng Russia nitong mga taon. Dahil sa desisyon ni Putin na simulan ang agresyon sa Ukraine noong 2000 at 14 nilabag niya ang 1,947 Russian-Ukraine Treaty of Friendship na kumikilala sa soberanya at teritorial na integridad ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, ang Minsk Protocol na nilagdaan noong unang labanan ay layong magpatupad ng tigil putukan noong Setyembre 5, 2014. 10 ulit nilabag ng sundalong Russian ang tigil putukan pagkatapos nito. 6 na taon matapos nito, nang ideklara ang komprehensibong tigil putukan sa silangang Ukraine noong Hulyo 27, 2020 nilabag ito ng mga marinong Ruso. Makalipas lang ang 30 minuto at nagsimula ng pag-atake. Ilan lang ito sa napakaraming pagkakataon na binali ni Putin ang kanyang salita. Pagdating sa Ukraine, wala nang tiwala sina Zelensky at ang kanyang mga kababayan na titigil si Putin sa pagtatangkang sakupin ng Ukraine. Kahit pa ibigay ang Donbas sa kabila ng mga naputol na pangako, ipinakita ng Russia sa buong digmaan na interesado sila hindi lang sa Donbas. Ayon sa United 24 media, sinalakay ng Russia ang Ukraine mula Hilaga, Timog at Silangan noong Pebrero 2022. Agad nitong ipinakita na higit pa sa Donbas ang iniisip ni Putin. Sa mga sumunod na taon, nagbukas ng labanan ang puwersa ni Putin sa Kharkiv, Sumy, Zaporizhia at Dnipropetrovsk. Hindi bahagi ng Donbas, ngunit patuloy na inaatake ng Russia. Naniniwala ang Ukraine na kung mapasakamay ni Putin ang Donbas, mas lalong paghahandaan ang mga susunod na atake roon. Kaya ayaw ng Ukraine isuko ang teritoryo. Alam nito na hindi magtatagal ang kapayapaan. At may balak si Putin na sakupin pa ang mas maraming teritoryo kaysa sa inaangkin niya. Ipinakita namin ang tindi ng pinsalang dulot ng labanan para sa Pokrovsk-Chasivyar sa militar ng Russia. Ngunit hindi lang iyon ang mga labanan na nagdulot ng pagkasawi ng libu-libong sundalong Russia. Ang labanan para sa Bakhmut ay tumagal ng halos 1 taon at nagresulta sa pagkakawala ng 10,000 Wagner na mga bayarang sundalo at mga sundalo. Itinuro ng United 24 media ang isa pang malaking kampanya ng Russia. Ang pag-atake sa Avdiivka ay kinabibilangan ng 100 at 20,000 tropa, kung saan isa sa bawat 3 ay naging hindi na mababawi ang pagkawala. Ilang buwan kinubkob ang Toretsk. Walang lungsod dito ang singtibay ng depensa, gaya ng mga hawak pa rin ng Ukraine sa Donetsk. Dagdag pa rito, natutunan ng Ukraine ang mga aral mula sa lahat ng pagkatalong iyon. Natitiyak na ang mga susunod na pagkubkob ay magiging mas matindi at mas magastos para sa mga puwersa ng Russia. Ibinibida ng parehong outlet ang laki ng pagkalugi ng Russia sa 2025 pa lang. Ayon sa United 24 media, posibleng lumampas na sa 40,000
ang irrecoverable losses ng Russia ngayong taon. Ito ang pinakamadugong taon ng Russia hanggang ngayon. Sa digmaan ngayon, mas maraming sundalong Ruso ang namamatay kaysa nasusugatan. Higit kaysa dati. Ang rasyo ng namatay sa nasugatan ay ngayon isa ang patay sa bawat 13 na sugatan. Na isang rasyo na nagsasabi sa atin ng dalawang bagay. Mas naging epektibo ang Ukraine sa pagpatay ng mga sundalong Ruso at mas hindi na kayang bigyan ng Russia ang mga sundalong iyon ng armor na kailangan nila para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa Ukraine. Nagdudulot ito ng malaking gastos sa manpower para sa Russia at ramdam na ng bansa ang epekto nito. Noong Agosto, sinabi ng Forbes na kakapusin sa lakas paggawa ang Russia sa hinaharap. Isa sa mga dahilan nito ay ang mababang birth rate ng bansa na nasa 1.4 kada babae imbes na 2.1 na kinakailangan. Para matiyak ang matatag na populasyon ng Russia, mahalagang salik ang pagkawala ng higit 1 milyong sundalo sa Ukraine. At lahat ng ito ay nagreresulta sa isang bansa na malapit ng hindi magkaroon ng sapat na bilang ng tao na kailangan upang mapanatili ang ekonomiya nito. Sa 2030, kakailanganin ng Russia ng 2 tuldok, 4 hanggang 3 milyong dagdag na manggagawa na hindi nila makukuha mula sa loob ng bansa. Kailangan ng mas maraming migrasyon sa bansa. Ngunit nagdudulot ito ng demograpikong issue na umano'y banta sa kinabukasan at kultura ng Russia. Lalong pinalala ni Putin ang mga issue dahil sa pagtutulak niya para sa Donbas. Ayon kay Simon Tisdall ng The Guardian, lumitaw ang mga isyong ito sa populasyon habang nasa bingit ng ekonomikong sakuna ang Russia at umaabot sa 8% ang implasyon, mas mataas pa noong 2000 at 25 interest rate lampas. 16% pa rin. Tumataas ang budget deficit ng Russia at kulang ang kita ng sektor ng langis. At tumataas na buwis sa mga mamimili na sumisira sa mga taong naninirahan sa bansa. Dagdag pa, tumaas ng 5% ang presyo ng vodka. Maaaring mas maramdaman ng ilang Ruso ang sakit na iyon kaysa sa iba pang pinsalang ginawa ni Putin sa sarili niyang mamamayan mula nang lusubin niya ang Ukraine. Ang wasak na Rusya na pinamumunuan ngayon ni Putin ay direktang resulta ng kanyang walang sawang pagnanais na angkinin ang Donbas para sa kanyang bansa. Halos 4 na taon ng digmaan ang puminsala sa ekonomiya ng Rusya at tumulong sa paglikha ng kakulangan sa populasyon na magkakaroon ng epekto sa mga susunod na taon. Ito ang realidad na tinatago ni Putin sa mundo. Ang totoong larawan sa likod ng hindi maiiwasang pagbagsak ng Donbas na sinusubukang ipinta ni Putin. Patuloy pa ring uutusan ni Putin ang mga sundalo na lumaban. At kahit hindi agad babagsak ang Donbas, posible pa rin itong bumagsak. Ayon kay Zelensky, aabutin pa ng 4 na taon bago masakop ng Russia ang buong rehiyon. Sa isang pag-uusap kay Trump noong Agosto, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na ipinaliwanag niya kay Pangulong Donald Trump ng United States na ang haka-hakang sasakupin ng Russia ang Donbas bago matapos ang 2025 ay chismis lang. Ibinunyag din ni Zelensky na pinipilit ni Putin na isuko ng Ukraine ang Donbas dahil maaari niyang gamitin ang teritoryong iyon. Tagumpay ito para sa mga Ruso, pero kung maipapakita talaga ito ni Putin sa Russia, ay hindi patiyak. Sa kabila ng pahayag ni Putin tungkol sa Donbas, hindi pa rin nagpapadala ang Ukraine, kahit nakikita ng United States ang mga bagay sa pananaw ni Putin. Kapag napulbos ang tropa ng Russia sa mga kutang kailangan nilang sakupin, hindi na maitago ni Putin ang totoong nangyayari sa Donbas. Kung aabot pa ng 4 na taon ng giyera para makuha ang teritoryong iyon, magiging abo na ang winasak na Russia ni Putin bago pa niya matawag na teritoryo ng Russia ang Donbas. Nakakuha lang ng napakaliit na teritoryo ang mga puwersa ni Putin kapalit ng di mabilang na dugo ng mga Ruso na dumanak sa Ukraine. Kapag sinasabi nating winasak ni Putin ang Russia dahil sa digmaang siya ang nagpasimula, literal naming ibig sabihin ito. Halos maubos na ang Russia para lang sa 100 at 45% ng Ukraine sa ngayon. Malalaman mo pa ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng bansa sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa balita tungkol sa puwersa ng Russia sa Fortress Belt ng Donetsk. Salamat sa panonood.